Let's go! So yun, good morning sa inyong lahat. Napablog ako dahil may gusto akong share sa inyo. Wait lang. At nag-comment din sa akin si Sui na ano daw yung mga ginagamit na salita dito, usually dito sa sa pagtatrabaho sa Korea. Kunyari yung mga utos. So magsi-share ako ng mga konting nalalaman ko. Pero share ko lang muna sa inyo. Yan. Dahil may bago tayong sapatos na naman from company. So, yan o. So, nakaraang linggo pa to nandito. Tinanong sa akin na may-ari, ba't di mo pa ginagamit? May bago kayong sapatos. Nakakahiya kasi. So, bago pa yung sapatos namin. Mag-iisang taon pa lang ako dito sa Korea. Nakakatatlong sapatos na ako. Ito yung una kong sapatos. Bago pa to madumi lang to pero bago yan. Siyempre, nagpipintura. Napipinturahan siya. Pero bago yan. Tapos, nung una, masakit yung paa ko dito kasi hindi ako sanay na naka safety shoes. So, sabi ko, maliit yung gusto ko maluwag sana. Nakikita kasi nila ika-ika ako pag ito gamit ko. Kasi may sugat yung paa ko nung that time. So, nakita nila ika-ika ako. Binilan nila ako ng mas malaki. Walang gantong brand na malaki nung mga oras na yun. So, humanap talaga sila. Ito yung binila sa akin. Yan, malaki siya. Yan, gusto ko kasi malaki para hindi masakit sa paa. Kasi nga may sugat ako ng mga panahon na yun sa paa. So ito, pero bugbog na to. Bugbog na tong sapatos na to kasi pinangkakalang ko sa mga container. Tsaka yung quality niya, hindi kagaya nito. Ito kasi kahit magulungan, hindi siya nagagasgas eh. May gasgas man siya pero hindi kagaya nito, nasisira agad. Pero matagal ko din itong gamit, siguro mga 7 months na pagtatrabaho ko dito sa Korea. Ito yung gamit ko talaga. So, isipin nyo yan, dalawa na yung safety shoes ko. Ito pa okay. Tapos, meron na naman. Dahil bagong taon na nga, di ba? New Year. January. So, panibagong sapatos na naman. Nahiya na rin ako sa anak ng boss kasi tanong ng tanong, ba't di mo pagamitin sapatos mo? Yan, meron din si Kuya Kevin. Diba? So, gagamitin na natin. Tapos, dito pala sa company namin, di ko lang alam kung lahat or sa Korea, na kada season, nagpapalit talaga ng uniform. Kumbaga ito, kasi pang winter season namin tong makapal na jacket. Kaya ang winter season, 3 months lang naman, 3 to 4 months lang kasi malamig. So, nagpapalit ng ganito, kada season, kunyari next year ng December or November, bago na naman yung ganito namin. Bali, nagagamit namin yung ganito 3 buwan lang. Tapos next year, iba na naman. Kaya yung pagdating ko dito, ito yung una kong uniform. So, nung dumating na tong December ulit, binigyan na kami nito 2. Yung isa kong hanggang to, kakabigay lang, siguro wala pang 1 buwan. Nasunog na agad yung dito. Kasi nga, snow, tapos bumababad kami sa heater. Hindi ko napansin na susunog na pala yung ganito. Kaya ayun. Pero ginagamit ko pa rin siya pagka yung trabaho namin ay madumi. Kunyari, maglilinis kami, yung parang magagasgas yung uniform. Yun yung ginagamit ko. Pero pagka wala naman kaming ganong trabaho, ito yung ginagamit ko, yung bago. Bago lang to pero may mga pintura lang. Tapos, 4 na klase yung uniform namin dito. 4 ba? 3 lang pala. Pang winter. So ito yung pang winter. Tapos yung pang namin, pagka matatapos na yung winter, syempre malamig pa rin yun. Ang ginagamit naman namin yung long sleeve. So ito, papakita ko sa inyo. Para may idea kayo. Iba-iba yung uniform kasi dito sa Korea. Siyempre, iba-iba yung season. Alangan namang summer, magganto ka. Gusto, gangos, bagong sapatos. Oh. Tsaka yung nila dito, yung mga safety shoes nila dito, quality talaga. So, ito yung ginagamit namin pagpatapos na yung winter. So, ito, may ganito kaming uniform. Long sleeve lang siya. Na siyempre, hindi na ganun kalamigan. Ito na lang ginagamit namin. So, pagtapos na ng winter, di ba? Ano yung kasunod nun? Spring. Ito. So, pagtas ng spring, summer na. Ito yung ginagamit namin. May t-shirt kami. Na iba't ibang kulay din. Ito, may ganito kaming kulay. Yan, may ganito kaming kulay. Daming uniform dito. May ganito.
Ang daming uniform dito sa company namin na hindi kami tinitipid sa uniform. Yan. Ito, may ganito rin kami na parang pang-office, oh, pang-opisina. Yung paglalabas kami sa labas. Diba? Wala, hindi kami tinitipid dito sa uniform. Kumbaga, ayaw nila kaming makitang yung uniform mo ay, ano, kunyari uniform mo puro na pintura, bibigyan kanila ng bago. Yan. So, yun lang. Sinare ko lang sa inyo na ganito dito sa Korea. Ang sarap magtrabaho. Isipin nyo, hindi nyo naiisipin yung mga uniform nyo. Kasi sa Pilipinas, di ba? Kumbaga, iingatan natin yung uniform natin sa Pinas kasi tayo yung bumibili. Yung mga sapatos, safety shoes provided natin. Siguro may iilan na company na sila nagpo-provide. Pero madalas talaga sa Pinas, tayo, sarili natin. Kaya iniingatan natin. Dito naman, iniingatan din namin. Pero sa trabaho, nakikita nyo naman yung trabaho namin, di ba? Kusa na nasisira yung mga gamit. Ang maganda, pag nakita kaming ganun na, siyempre sa trabaho naman nasisira, hindi naman nasisira sa ibang bagay. So napapansin nila, sira na yung uniform mo ah. Kaya ito, binigay lang din sa akin ito, nakasama ko ng Teridim. Itong bago na to. Kasi sabi ko, yung isa ko nasira na. Sabi ko, yung isa kong ganito, hindi ko alam kung saan napunta. Kaya yung sa kanya, binigay niya sa akin. Kasi siya, hindi naman siya nadudumihan sa pwesto niya. So kami lang talaga ni Kuya Kevin ang, kumbaga nadudumihan dito. Kasi pag lalo paglilinis, tapos pag pupunta kami sa ilalim ng machine, may i-repair. Kami lang gumagawa nun, hindi nila ginagawa yun. Kumbaga kami yung pag maduduming gawain, sa amin yung pinapasa. Kaya yun, ganun sila sa amin pagdating sa uniform. Pag nakita nila kami, sira na yan, palitan mo na yan. Di ba? Ang sarap kasi sa pakiramdam na nagtatrabaho tayo, na kahit mahirap yung trabaho natin, alaga naman tayo ng company. Kumbaga, provided nila sa atin lahat. Diba? Alaga. Kaya, sarap eh. Sarap magtrabaho dito, solid. So, dahil alas 8 na, pero alas 9 papasok natin. Bubuksan ko na yung company kasi may papatayin akong machine doon. So, yan, let's go. Ganito lang ang daily routine natin dito sa company. Sa gilid lang natin to. Sarap magtrabaho, bago sapatos, bawal magasgas. Ingat. So, ginamit ko siya ngayon. Ayokong gamitin, sabi ko, uwi ko sa Pilipinas, pwede pa to eh. Pero, lagi nga kasi taon-taon, next year bibili na naman, hindi ko pala natanggal yung tag. Next year bibili na naman ng ganito, 'di ba? Tapos yung uniform namin mababago na naman. Kaya nung unang dating ko dito, tapos nagbigay ng uniform, sabi ko, ang gaganda ng uniform dito ah. Mga long sleeve. Uwi ko sa Pinas to. Nagtatabi pa ako noon, nagtabi ako sa mga damitan ko. Kada season nga, nagbibigay ng bago. Ay, wag na, pag-uuwi na ako, pag last contract na. Kumbaga pang memories ba, kunyari ito yung uniform ko sa Korea eh. Magtatabi ako ng bago, mag-uuwi ako. Pero ito, hindi na siguro ito. Kasi makapal to eh, parang pambombero kasi itong uniform namin na to. Na sobrang kapal niya. Na kahit snow, talagang panglaban siya sa lamig. Yan. So magbubukas lang tayo ng company. Ito ang daily routine. Tuwing umaga. Ito yung pwesto ko, di ba? Kaya isa rin to sa magandang motivation pag gusto nyo magtrabaho dito sa Korea. So yung ganun, yung alaga kayo ng company nyo. Ito yung pinapatay kasi natin. Alaga kayo ng company nyo. Hindi nyo iisipin yung mga gamit nyo. Tsaka dito hindi sila hindi sila tipid sa paggamit ng mga ganito, mga face mask. Yan, ito mahal to, di ba? Kahit araw-araw gumamit niyan. Tapos mga gloves, yung gloves nga dito sa amin, pagka may gas-gas na parang pag madumi na, palitan mo na yan. Sabi ni Kuya, palitan mo na yan. Sabi ko, gagi, sayang. Hindi, palitan mo na. Madumi na eh. Ganun. Kumbaga para sa safety mo din. Ganun sila. Bigat. Para sa safety mo. Talagang inuuna nila dito is safety mo. Gagi, sobrang bukas na bukas. Lah. Ayaw na, masarap. Tigas kasi ng pinto na to eh. So, ako pa lang yung tao dito.
Yung mga katrabaho natin papunta pa lang dito. Tsaka si Kuya Kevin pala, nasa outside ngayon. Ngayon lang uli siya nag-outside after ng 2 weeks. Sanay na ako ng gantong setup na mag-isa. Sanay. Ang sarap din masanay ng ganito yung sarili mo lang. Dati parang hindi ko kaya eh. Kasi takot nga ako mag-isa. Takot ako na parang ang dilim dito, wala akong kasama. Pero wala, nasanay na ako, na-overcome ko na yung ganung takot. Na wala, mas okay nga na mag-isa, parang ganun. Binubuksan lang natin yung panel. Ganyan. Simula nung pagdating ko dito, ganun ang tinuro sa akin ni Kuya Kevin. At ayan kasi yung ginagawa talaga. Kaya paulit-ulit lang. Ito kasing company na napuntahan ko. Kumbaga, kami lang talaga yung tao ni Kuya Kevin. Kami lang yung maaasahan dito. Kami lang kasi yung Pilipino. At kami lang din yung ibang lahi. Lahat ng kasama namin dito ay Korean. So, kami yung gagawa niyan. Hindi kasi yung company, kumbaga may kukumpara sa company na malalaki. May mga kasamang ibang lahi. May mga supervisor na Korean. Yung may mga ganun na pagpasok mo sa company ay naka-ready na yung mga machine. Magtatrabaho ka na lang. Dito naman sa amin, kami nagpe-prepare nun. Kasi kami lang din yung tao dito. Dito nga sa malaking company na to. Ito sa buong company namin na to. Yan, simula dito sa likod. Pati yan yung buo. Ang tao lang dito, si Kuya Kevin, ako, si Terry Nim, tsaka yung Chadyang Nim. Yung Terry Nim, yung doon nakapwesto yung Chadyang Nim, yung sa office. Tas ako, yung doon sa short ball. Tas si Kuya Kevin. Pero pag si Kuya Kevin ay nasa outside, 3 lang kami dito. Naman ang laki ng company. Tas 3 lang kaming nandito. Nandun yung isa, yung Terry Nim. Ako nandun sa part na yun. Tas yung Chadyang Nim nandito lang yung sa office. Minsan lumalabas nag-check. Gumagawa rin siya dito. So yun, ayun ang routine dito. Na hindi nga ito malaking company. Kasi napuntahan kong company dito sa Korea ay family business. Pero malaki rin na family business. Kasi marami rin kami dito. So pagka nandito na sa office, bubuksan lang natin yung mga heater. Yan, all goods na yan. Para pagpasok nila ay mainit na. Yan. So ayan, dito muna tayo tambay. Gagawa tayo ng May comment kasi si Suwi. Ito yung comment niya. Nakalimutan ko na rin. Kung ano daw yung mga ginagamit, madalas na ginagamit na salita pag nagtatrabaho na dito sa Korea. So makakatulong din to sa mga parating na or mga gusto talaga magtrabaho dito. Lalo to si Suwi, na siya, may contract na siya. Papunta na siya dito sa Korea, di ba? Nakakatawa. May employer na siya, tapos parang next month yata, na sila, deployment na nila. So, nakakatuwa lang. Siyempre may mga Pilipino na naman na dadating dito. Pero ngayong araw may mga dumating na naman eh. Start tayo. Yung mga usual lang na ginagamit Hindi ako kasi magaling sa Korean eh. Hindi ako magaling sa Korean language. Kaya yung ma-share ko sa inyo is yung mga talagang nagagamit lang dito sa company. Bali, tinake down ko siya eh. Tinake down note ko siya. Para hindi ako magkamali. So ito yung mga useful expression na ginagamit pag nagtatrabaho na kayo dito sa Korea. So ito number 1, kajouseo or kajowa. Kajouseo. Kajouseo pagka yung magalang, kunyari mas bata sa'yo, kajouseo, pakikuha nga to, kajouseo. Pero pagka nandito ka na at matatanda na yung kasama mo, kajowa, maririnig yung kajowa. So ang ibig sabihin nun, kunin mo or bring or kunin mo tong ganito, kajowa. So syempre, at si Suya ay parating na dito sa Korea, marami ka nang alam na vocabs niyan, kunyari sa mga tools. Ang pinakamaganda yan, marami kang aram sa tools kasi ayun naman yung usual yung pinapakuha sa'yo. At depende na rin pala kung ano yung trabahong napuntahan mo. Kunyari, pagawaan ka ng plastic o kaya box, pagawaan ka ng sa mga pagkain. So, depende kung ano yung mga tawag doon, kung ano yung mga salita ng mga bagay na yun, kung ano yung vocabs ng mga yun. So, aaralin mo yung pag nandun ka na sa company. So, dito kasi sa napuntahan ko, mga tools talaga. Kunyari, mangchi kajuwa. Mangchi is hammer. Mangchi kajuwa. So,
Drive kajowa, yung driver. Ano pa ba? Monkey kajowa, yung pamihit. So, ayun yung mga pinapakuha sa amin. Basta pag may narinig kayong kajowa, kunin mo to. Yung Kadyo Useo, hindi ko siya naririnig kasi matatanda yung kasama ko dito. Siguro pag may kasama kayong bata, Kadyo Useo, parang kunin mo nga yung ganito. Pero patatanda, utos. Dito kasi sa Korea, wala nang wala na silang ganun, yung galang-galang. Usually kasi matatanda yung aabutan mo. Kadyowa, ganun na lang marinig mo. Kadyowa, kuha ka ng ano. Sa pag narinig mo yung kadyowa, kuha ka ng ganito. Kunyari, sa inyo, box, paggawa ng box. Bakso kadyowa. Dasot bakso kadyowa. So yun, kuha ka ng 5 box. So yun yung number 1, kajuga. Sunod, pangalawa natin, kajuga. Kajuga. So ito yun, kajuga. So ang ibig sabihin niyan ay dalin mo to. Take it with you. So magdala ka ng ganito. Kunyari, bakso. Kunyari, box na lang. Bakso kajuga. Kajuga. Magdala ka nito. Kunyari, may gagawin kayo doon. May gagawin kayo sa labas. Kailangan nyo ng driver. Driver kajuga. Dalin mo tong driver. Ganun. Kajuga, iba yung kajuwa. Kajuwa, ito kajuga, magdala ka. Kajuwa, kumuha, kajuga, magdala. So, okay. Pangatlo tayo, tarawa. Ibig sabihin, tarawa. Tarawayo, parang tara. Parang tara din. Tara, sama ka, parang sundan mo ako. Tarawa. Yan. Tarawa. Okay. Narul. Narul, tarawa. Pag sinabi nilang narul, kunyari ako, narul. Kunyari sasabihin ng mga kasamahan mo, narul, tarawa. Sundan mo ako. Di ba? Samushiru, tarawa. Yun, samahan mo ako sa office, samushil, tarawa. Samushil, tarawa, parang ganun. So, pagka taraga, pag narinig mo yung taraga, follow him, sundan mo siya, taraga. Yun. Number 4 yung taragayo. Number 5, daraheyo. Gawin mo yung, gayahin mo ako, daraheyo. So, gayahin mo yung gagawin ko. Yung darahe, kunyari, magpupok-pok, darahe, So, yun na lang yung mga marinig nyo, darahe. Yun na lang, darahe, wala nang darahe. So, number 6, haguiso. Gawin mo lang, parang keep going. Basta gawin mo. Minsan marinig mo lang dito, gawin mo. Or haguiso, gawin mo. O, sunod, pwede namang gunyang basta gawin mo lang, gunyang Basta pag minag kayong diba heyo yun, heyo. Siyempre dito, omitted na, wala nang yoyo. Gunyang basta gawin mo lang. Yan. Pero madalas, na lang, gawin mo. Ganun na lang sila. Sunod, number 7, jaba, or jabo. Jabo, parang hawakan mo. Hold it, hawakan mo. Jabo. Next, miro, ibig sabihin, itulak mo, Miroyo pagka may paggalang pa. Pero pagka mga matatanda nga, miro, tulak mo. Ganon. Miro. Number 9, dangyo or dengyo. Tengyo or dangyo. Ganon yung narinig ko Dangyo or danggiseo. Ano yun? Hatakin mo. Dangyo. Marinig mo dito, tengyo. Dangyo. Hatakin mo. At dahil dumating na yung kasamahan ko na isa, yung Korean, gulat siya, nagsasalita ako mag-isa doon. So, lalagay ko na lang dito sa screen or sa description yung mga pwede nyo pang aralin ng mga useful expression dito. Marami kayong pwedeng aralin or pwedeng practicein na kung nasa Pilipinas kayo at paalis na kayo dito. Kung papunta na kayo sa Korea, para handa na kayo pagka narinig nyo yung mga salita na yun. Pero yung mga sinabi ko kanina, ayun talaga yung gamit na gamit. Kumbaga, talagang pagdating nyo dito sa Korea, ayun yung maririnig nyo talaga. Yung kajuwa, mga ganun. Itaga, hajima, yung jima, yung tandaan yun. Hajima, gajima, huwag mong gawin, hajima. Yan, tandaan nyo yun. Basta, mag-practice na rin kayo ng mga useful expression. So, maganda dito kay Suwi, talagang ready na siya, nire-ready niya na yung sarili niya. Okay yun, ako hindi ko nire-ready yun. Pagdating ko dito, bahala na. Kung ano na yung alam ko. Ayun lang. Tapos unti-unti naman matututunan natin yun. Kasi lagi na natin siya naririnig. So dito lang sa Korea, iba na yung iba na yung pronunciation madalas. Kasi lalo ako self-study, hindi naman ako natuto talaga sa pronunciation na sobrang galing sa pronunciation. So may mga mali din ako na pronunciation, pero
dahil dito sa Korea nakakasama ko sila, nako-correct ko na siya. So yan, dahil wala na tayong oras kasi mamaya-maya mag-start na ako ng trabaho. So lalagay ko na lang dito yung mga useful na expression pa para may ano din kayo, may maaral din kayo at may matutunan na rin kayo sa video na to. So yun lang, sa video na to, shinare ko lang talaga yung mga benefits na makukuha nyo sa company. Hindi lang about sa pera, yung mga makukuha natin pagtas ng trabaho. Diba, kunyari, yung parang pinaka-back pay natin, hindi lang yun. Yung benefits din natin dito is yung magandang pakikitungo sa atin ng company pagdating sa mga uniform, sa yung sapatos nga, bagong sapatos. Hindi, yung parang alaga nila tayo na mai-compare natin sa Pilipinas na sa Pilipinas kasi nagtrabaho din ako sa factory worker eh. Kasi bago ako mag-Korea, pinractice ko yung sarili ko na dapat kayanin ko yung pagiging factory worker. Lalo sa Pilipinas kasi mahirap. So, grabe, mag-start ka ng trabaho. Yung uniform, ikakalta sa sahod mo. Yung sapatos mo, provided mo. Yung mahal ng sapatos. Tapos, yun. Tapos, mukhang kawawa pagdating sa uniform. Kasi yung mga uniform sa Pilipinas, ang sisimple. Ang parang basta ang gara ng mga uniform sa Pinas eh. Mga t-shirt lang dito magaganda, kahit t-shirt dito magaganda, mga polo shirt pa. Tapos pantrabaho lang, makikita mo yung uniform mo parehas lang kayo sa office, di ba? Kumbaga dito sa Korea, factory worker tayo dito pero alaga tayo. Hindi lang kasi pag narinig na iba, factory worker, pero iba factory worker dito ibang-iba, malayo sa Pilipinas, grabe. Dito pag parang factory worker dito, kala mo engineer ka eh. Kasi yung mga kasamahan namin mga engineer, yan, ganito rin yung uniform, pare-pares lang kami. Walang kunyari mataas to. Kunyari ito director. Kunyari ito anak ng boss. Wala, pare-pares kami ganito. Kung ano yung sapatos nila, ganun din sa amin. Kung ano yung sinusuot nila, ganun din sa amin. Same. 'Di ba? Ayun yung pag-aalaga ng company na maikukumpara natin sa Pilipinas. Kumbaga, walang mataas, walang mababa. Same lang kayo. Ang importante dito is yung safety nyo. Kasi 'di ba kung kagaya nito pag winter, ganito kakapal, alangan namang sila lang yung makapal tapos sa atin yung hindi, 'di ba? Tapos sa mga uniform, sa mga gloves, sa mga safety shoes natin hindi tinipid, 'di ba? Pwede namang mas mura yung sa atin, sa kanila mas mahal kasi Korean sila, pero hindi, same pa din. Ayun yung magandang nakikita ko dito sa Korea na grabe, solid. Napaka-solid ng Korea talaga. Kaya, yan. Yung mga gusto mo talaga magtrabaho dito ay, ako talaga recommended ko to, yung Korea. Dito sa mga videos ko, di ba? Kumbaga yung video ko, may halong motivation na nangihikayat ako na magtrabaho dito sa Korea. Kasi, ayun yung na-experience ko na, kung hindi naman maganda, di ba, ang mga sasabihin ko dito, pangit. Yung lumalabas sa bibig ko ay puro magaganda kasi talagang ito yung na-experience namin. Tsaka gusto ko na rin lalo yung mga gusto nga mag-Korea, gusto ko ipakita sa inyo yung buhay dito sa Korea na factory worker, ito yung klase ng trabaho, ito yung mga nangyayari para may idea kayo, para handa na yung isip nyo kung baga gusto nyo mag-Korea at gusto nyo magtrabaho dito. Kasi napapaisip ko, baka mamaya mahirap makatrabaho yung Korean. So kung ano yung na-experience ko, i-share ko lang sa video para may idea na kayo. Para pagdating nyo dito, hindi kayo ganong takot, hindi kayo kakabahan. Alam nyo na yung mga gagawin nyo. So, yan, kagaya ni Suwi, di ba, nagre-ready siya. Kaya kung may mga tanong kayo, comment lang. Gagawa natin ng video. Kung kaya ng oras ko, gagawin ko para mabawasan yung pangamba nyo. Kasi ako din ganun eh. Bago ako dumating dito, natatakot din ako, baka mamaya ang hirap ng trabaho. Ang hirap kasama ng mga Korean. Pero wala. Mahirap pero nakakaya naman. 'Di ba? Nag-a-adapt naman, natututo naman tayo. So, ang pinakamaganda dito ay natututo tayo at marami tayong mga experience na nadadagdag sa atin. Ayun ang pinakamaganda. So, 'yon. At dahil magi-start na 'yung trabaho namin. So, hanggang dito na lang 'yung vlog. Ayan. Nag-vlog lang talaga ako para i-share sa inyo 'tong uniform namin at 'yung bago kong sapatos. At ang title na 'tong vlog is Sapatos. Diba? Flex ko lang 'yung sapatos ko, boy. Jeez. Outfit check. Dahil pa yan, mahal pa na brand yan dito sa Korea. So yun, hanggang dito na lang yung vlog. Magtatrabaho na tayo. Let's go.